Magandang araw mga sangkay, ito na naman ang inyong panaderong waray. Sa video na to ay share ko sa inyo yung paggawa ko ng sweetheart bread or lakas bread. Pero bago tayo magsimula ay pakilike at share muna ng ating video at pakisuportahan na rin po ng aking page. Kung gusto mong matutunan kung paano ko itong ginawang recipe, simpleng recipe nito ay panoorin mo lamang yung ating video simula hanggang dulo. Huwag kang magpa-fast forward mga sangkay dahil maiksi lang yung ating video para masundan mo ng maayos kung paano ko ito ginawa. So simulan na po natin. Ito lang yung ating unang gagawin, ihanda natin yung ating tray. 11 by 16 by 1. Pahiran lang natin ang shortening at ito na yung mga ingredients na ating kailangan. Asukal, maglagay lang tayo ng vanilla, and then powder milk. So yan, bali, timbangin natin ng maayos yung mga sukat ng ingredients na ating ilalagay at maglagay tayo ng konting asin para pambalance ang ating tamis ng ating tinapay. Sunod ay maglagay tayo ng yeast at shortening at margarine. Next yung nga palang nilagay mga sangkay is tubig. So bali naputol yung ating video. Pasensya na po kayo mga sangkay pero tubig na lamang po yung ating hindi nakuha ng video dyan. So bali pag nilagay na natin yung tubig is tunawin natin na maayos yung ating asukal. At saka natin ilalagay yung ating harina. 1 kilo third class flour or soft flour yung aking ginamit dyan mga sangkay. At maglalagay ako ng baking powder. Wag na wag yung kakalimutan mga sangkay yung ating mga ingredients ha. Siguraduhin tama yung timbang ng ating mga ingredients bago natin ilagay. So dito sa point na ito mga sangkay is bubuhin na natin itong ating minamasa. Wala tayong kailangan na makina dito mga sangkay dahil pag nabuo na natin to ay diretso na natin ilalagay yan sa ating tray. So kung mapapansin nyo mga sangkay is malagkit yung ating masa. Ganyan lang po talaga yung masa ko ng sweetheart. Dahil kapag matigas is hindi po talaga masyadong naumbok yung ating sweetheart kapag matigas yung ating masa. Dito sa part na to kapag sobrang lagkit ng ating masa is nagpupulbos lamang po ako para maipon ko ng maayos itong ating masa ng sweetheart. Kung mapapansin, konting pulbos lang mga sangkay, huwag yung dadamihan, baka tumigas naman itong ating tinapay. So kapag naipon nyo na, nahalo nyo na ng maayos, ay pwede nyo nang idiretso lagay sa inyong tray. So ilapat nyo lang na maayos dyan, pantayin nyo lang na maayos yung inyong masa. Yan, diin-dinan nyo lang. Kapag malagkit sa inyong kamay ay magpulbos kayo, lagyan nyo lang ng harina ng inyong kamay para maipantay nyo ng maayos ang ating masa ng sweetheart. So bali ayusin nyo lang yung pag diin-diin mga sangkay para wala masyadong malalaking butas yung bandang ilalim ng ating sweetheart kapag atin nang niluto. So ganyan lamang po yung proseso ko ng pagpapantay ng ating masa ng sweetheart dito sa ating tray. Inuulit ko 11 by 16 by 1 yung tray na aking ginamit dyan. Bago ko ilagay yung ating masa ng sweetheart is pinahiran ko muna yan ng shortening. Okay? Pantayin nyo lang yung mga sangkay paglagay sa tray. Yan, diin-diinan nyo lang. So balik kung mapapansin nyo yung ating timplang sweetheart is wala po siyang itlog. So, balik kung gusto nyo pong mag-add ng itlog, ay pwede po kayo mag-add ng itlog. Bawas na lamang po kayo sa liquid kasi mas lalagkit masyado kung sakaling magdadagdag lang kayo ng itlog at hindi kayo magbabawas sa liquid. Okay, naintindihan? Balik kung sakaling gagawa lang kayo ito ng kalahating kilo, ay hatiin nyo na lamang po lahat ng mga sukat ng mga ingredients. At pagkatapos natin may lagay sa tray, pwede na po kagad natin yan isa lang. Ang init ng ating oven dyan is 180 degrees Celsius. So, bantayan yung maayos. Huwag yung kakalimutan ha, kaya baka makaligtaan nyo, sunog talaga yan. Mainit din po yung 180 degrees Celsius. So, sinabayan na natin ng ibang klaseng tinapay para hindi sayang yung init ng oven. At after 28 minutes, ay luto na yung ating sweetheart. So, ayan, bali palalamigin muna natin yan mga sangkay bago natin ilipat ng tray or bago natin lagyan ng toppings. At ito na nga mga sangkay, medyo napalamig na natin, lilipat natin ng lalagyan. So, bali medyo mainit pa to mga sangkay ha. Kaya medyo dumidikit-dikit pa yung ating sweetheart. Kaya kapag kayo nagtaob nito or naglipat ng lalagyan is dahan-dahan lamang angat kapag medyo mainit pa kasi baka nakadikit yan at biniglaan yung angat ng tray ay baka masira yung ating sweetheart. So bali pakiramdaman nyo po kung nakadikit ba o hindi bago nyo iangat ang ating sweetheart. At dito sa part na to, habang pinapalamig natin ng tuluyan yung ating sweetheart is gagawa tayo ng ating pang toppings. Sa ating toppings naman mga sangkays, meron lang tayong dalawang ingredients, powder sugar lang at evap milk. So bali mas masarap kung evap milk yung ating gagamitin. Pwede naman kayong gumamit ng tubig pero syempre iba pa rin yung lasa kapag ang gagamitin natin is gatas. So ayun bali tamang lapot lamang mga sangkay yung ating gagawin sa ating toppings. Kung ano nga lang pwede nyo makukuha nyo, tansya-tansya lang pero dito sinukat ko mga sangkay. Puntahan nyo na lamang po sa caption yung ating kumpletong ingredients ang paggawa ng ating sweetheart at ng ating toppings. So kapag nakagawa na tayo ng toppings ay diretso nyo na kagad sa ating sweetheart na pinalamig. So bali ilalagay nyo yung ating toppings mga sangkay, dapat malamig na yung ating sweetheart para matuyo kagad yung ating toppings. Kasi malulusaw yan kapag mainit pa yung ating yung ating sweetheart. Tapos ilalagay mo yung ating toppings, malulusaw po itong ating ginawang toppings. So pantayin nyo lamang yung ating toppings, syempre kalat nyo lang sa ibabaw. Yan, at antayin nyo lamang lumamig bago nyo i-slice. Ayun, sana nasundan nyo kung paano ko ginawa itong ating recipe. Maraming salamat sa panonood.